Kumusta mga kanoizi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoizi. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So ang video ito is mula na naman kay Boss Palita TV. So mayroon itong pamagat na tinuro na mastermind last will ni DPWH Cabral na gulat si Polong. Binulgar na ebidensya. So, yan yung panonoorin natin ngayon, men. Bibigyan natin doon ng reaction and then, kayo na lang din bahalang humusga. So, bago natin simulan, Boss Balita TV, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo na mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoizi. So, mga kanoizi, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, magkagawin pa ng China. Ganun pa magat ng video ito, tinuro na mastermind last will ni DPWH Cabral. Nagulat si Pulong, binulgar na ebidensya. So, ano kaya yan, par? I know, ano to eh. About to sa 51 billion, diba? So, Boss Balita TV Pilipinas, like, comment, share, subscribe. Start. Gulat na balita, grabe si Pulong Duterte nagulat, binulgar na last will ni Cabral. Kulong na pamilya Duterte, tinuro na mastermind. Ayon sa nakalap nating impormasyon, patay ang nag-iisang pwedeng magturo kung sino ang pinakaulo ng flood control scandal. Pero nakapag-iwan si dating DPWH Yusek Catalina Cabral ng importanteng dokumento kung sino ang pwede magpatumba sa kanya. Grabe si Pulong Duterte nagulat, binulgar na last will ni Cabral. Kulong na pamilya Duterte, tinuro na mastermind. Tara panoorin natin. I would like to address my question to Yusek Cabral. Thank you, ma'am. Meron po kasing lumabas na ngayon lang na report na sinasabi po dito, noong 2016 up to 2025, meron daw pong 87.1B na insertion ang Davao City. Pwede po ba pakikumpirma po ninyo to? For accuracy, Mr. Diba? Insertion 51 billion. Tapos ang lakas pa naman nilang makasita talaga sa mga batches na kesyo ganyan. Ba't to? Inaano nyo to ha? Pero sa panahon pala nila, nagawa nila ng 51 billion insertion. Iba din. Chair of my response, I have to check the records in the office because I do not have the data. I cannot confirm those numbers and I'll have to check with the records, Your Honor, Mr. Chair. Okay, thank you. Now, Imposible din, di ba, na hindi siya sure sa ganyan kalaking pera. Of course, tatatakin sa isip mo eh. Like, 51 billion, sobrang unique. Di ba? Sobrang pinapaboran. Sobrang something. Tapos, iisipin mo pa. Impossible. dito po sa 2016 to 2025, 48.4B noong pong taong 2019 to 2021. That is 60% of the 81.1B na infra project for that period. Pwede po ba pakiconfirm po ito? Again, Your Honor, Mr. Chair, I have to check the records to be Okay, accurate. ito pong may lumabas po dito sa Politico. DPWH confirms 51B allocation to Paulo Duterte's district in last 3 years of Rodi's term. Ito po ba totoo? May I know the date? Kayo po ang nakalagay dito na nag-confirm yun. DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Kayo po ba to? Your Honor. Yes, Your Honor. Okay, so kino-confirm po ninyo. Nako, bigla nang na-amnesia par. 2024. Again, I have to check, Your Honor, because I'm not accurate. I'm not certain about the number on the published news of Politico, Your Honor. Ayan po, may nakalagay pa po dito na base sa report ng aming programming division, we confirm na yung pong mga amount na nabanggit ninyo noong 2020, 2021, 2022, based po sa National Expenditure Program ng DPWH at yung pong General Appropriation Act, GAA, sa distritong ito ay tama po and we confirm those budget. Ano pa masasabi niyo dito? Again, Your Honor, I no longer recall, so I have to confirm with the records in the office, Your Honor, Mr. Chair. Okay. And dito po sa 51 billion, based sa record po, at based din dito sa newspaper na, dito po sa online article, 29B was inserted sometime in 2021 budget for GAA. Do you confirm that? Again, Your Honor, I have no records on hand. I have to confirm with the planning service, Your Honor. Alright. Okay, kaya ako po tinatanong, Yusek, di po ba noong mga panahon na to, pandemic? 2020 po yata yung pandemic. 2020 to 2021. Ewa. Nakakatawa si FPRRD that time parang 'di ba pinalagan FPRRD yung budget, yung sa GAA na kesyo ganyan daw but may space dito yan for insertion or something like that pa yan. Tapos anak ng Tokwa, nung term niya pala, grabe din pala yung insertion.
billion pa. I think mas worse pa to kay Sara Duterte. Yung yung 125 million tapos ito billion. Mas pumaldo pala talaga to. Yata. Yun. And yet, meron pa pong flood control na ganito kalaki. Di po ba ng mga taon na yun, parang umutang pa po tayo, yung bansa natin, kung hindi po ako nagkakamali? We have no Para knowledge. po sa mga medical kit, sa lahat po ng mga, kasi pandemic po nun eh. I have no knowledge of the... Kasi kung ganito po kalaki to, bakit pa po tayo ng utang? Di sana ito na lang po ay ginamit na lang natin para po sana hindi na po tayo ng utang. Sige, okay. Sandali na po, Chairman Joel. I will confront you with the quote in the news report. Kasi kanina po yung sinasabi na hindi nyo malala. Ipapaalala ko sa inyo. This is the Politico article. DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral confirmed the report circulating on social media in a television interview. Base sa report ng aming programming division, we confirm na yun pong mga amounts na nabanggit ninyo noong 2020, 2021, 2022. Base po sa National Expenditure Program, NEP, ng DPWH at yun pong General Appropriations Act, GAA, sa distritong ito, ay tama po and we confirm those budget. So, naalala niyo na po ba, Undersecretary Cabral? I guess I barely remember, Your Honor. I think there was an interview that time. So, it's just a question Imposible talaga na hindi niyo maalala. Ganyan kalaging pera par. Di ba like, men, hindi naman tayo isinilang kahapon, Okay. yes or no? You remember it or no? Because it's Yes, Your it's an Honor. actual quote. Okay, yes, Your Honor. Kung, Yes, what? Yes. Yes, you remember or yes, you don't remember? I don't remember No, exactly. I'm confronting you with the actual quote. So the only question there is, do you remember stating that quote or you do not remember stating that quote? I remember, Your Honor. You remember stating that Di quote. ba? And if you remember stating that quote, do you confirm the information in that quote? That I... That you confirm those amounts If na that- nabanggit, excuse me, let me finish. Amounts na nabanggit ninyo noong 2020, 2021, 2022. Base po sa NEP ng DPWH at yun pong GAA sa distritong ito. Therefore, the distrito po of Congressman Paulo Duterte ay Nako. tama po and we confirm those budget. yes, Your Honor. Nako. Alright, thank you. Kaya pala sobrang gigil na gigil din yung mga DDS kay Ridon, Kasi, naano niya pa to eh. Di ba? Nabuko niya yung part na to eh. Like, syempre, Duterte ba naman? Diba? Duterte na naman. Sasabihin na naman, Duterte na naman. Paano? Yung mga Duterte, gumagawa din kasi ng kababalaghan nung time nila eh. Nung tatay nila eh. Tapos ngayon, magmamalinis sila, diba? Kasi ganyan, ba't ganito yung budget nyo? Ba't may something dito? Ba't may space dito? Yun pala. Kaya pala siguro napupunan nila yung part na yun. Kasi yun din yung gawain nila. Like, what the heck, man? Congressman Chua, please proceed. Gusto ko tanungin si Yusek Cabral. Na po, si Yusek Bernardo, nung pumutok po itong issue na ito, ay nag-retire na kaagad si Yusek Bernardo. Tama po. Sa pagkakaalala ko po mga... August mga- 15. Parang, Tama po. you may be right, Your Honor. Ito pong mga proyekto na ito, programang ito, na napakalalaki. Sa tagal ko sa Kongreso, hindi naman nangyari ito. Would you confirm that? Yung mga ganitong kalalaking proyekto na nanggagaling sa insertions, hindi naman po nangyayari na ito. Yes, Your Honor. Sa pagkakaalam nyo, yung mga insertions na ganito kalalaki, saan nanggagaling yung program of work kung hindi naman dumaan sa Department of Public Works? Your Honor, lahat po ng program of work ay nanggagaling at ginagawa ng district engineering offices at o regional offices, Your Honor. Kanila po nanggagaling lahat. Subalit, nung nakaraan po, si Secretary Bonoan na nag-testify dito, sinabi niya, hindi niya alam kung saan nanggaling kung paano nalagay yung mga insertions na yon sa Yung si Bunuan din talaga, sobrang din naman yun eh. Questionable din naman yung taong yun par. Like, wala akong tiwala sa taong yun eh. pambansang budget. Sa bicameral po siguro ang tinutukoy niya, Your Honor. So bicameral, of course, there will be a basis for these insertions. Ano yung mga basis? Saan manggagaling yon? Kung hindi nyo alam kung saan galing yung mga insertions na yon, paano nyo malalaman na yung mismo mga plano, galing din sa inyo? I would not know, Your Honor, kung paano ho nagkakaroon ng insertion after the NEP. I would trust the wisdom of Congress up to the bicameral conference. Ang trabaho lang naman po ng DPWH ay implement ng tama yung mga proyektong lalabas sa General Appropriations Act. Regardless, ang pananaw ko po, kahit po anong funding source, ay dapat pong ma-implement ng tama po yung proyekto
hindi po substandard at lalong-lalo na pong hindi ghost project, Your Honor. Pag lumabas na po yung Sino bill, dito yung naniniwala na pumaldo talaga ng todo si Catalina Cabral? Dito par. Comment down below. makikita nyo na yung mga proyekto. Hindi ba tatanungin ng department, saan galing itong mga proyekto na ito at sino gumawa ng mga programa na ito? Sa amin po, Your Honor, well, hindi po pagka na-release na po ng Department of Budget and Management yung GAA o kaya yung SARO, yun po ay binababa na namin sa implementing office, Your Honor. Without checking whether these projects are viable, feasible? Your Honor, ang mandato po ng implementing office ay implement kung ano yung nasa General Appropriations Act, Your Honor. So, ang gaya po na sinabi nyo, lahat ng mga pumasok under insertions hindi nanggaling sa Department of Public Works. Hindi po kami, well, wala po akong alam. I do not know kung paano po saan nag-emanate, kung ano po yung source. Will anybody in the DPWH would know that? I don't think, Your Honor, because we are not the Department of Public Works and Highways is not part of the deliberation after, during the bicameral, Your Honor. Mr. Chair, I don't think now it's also the admission of the chair that he found out that there are projects, ghost projects that came from insertions. And the only ones who would know that are the chairman of the Committee on Finance of the Senate and the Committee on Appropriation of the House of the 19th, 18th, and 17th Congress. So, Mr. Chairman, I now move that we invite Senator Grace Poe as chairman of the Senate Finance Committee, at least to clarify these matters. Also, Congressman Saldico, chairman of the Committee on Appropriations of So, nandito pa si Saldico this time pala. 18th and 19th Congress. Second. And also, Yusek Robert Bernardo. So move, Mr. Speaker. Second. Second, Are there objections? third, But to be very clear, as soon as the ghost project in Plaridel, Bulacan, relating to the 2024 General Appropriations Act, which was deemed a congressional insertion, has been raised last week. An invitation to Congressman Zaldico has already been given to him. And this has been received by his office, I think, Friday of last week. So maybe we would want to restate the motion to just cover the others, please. So if we have already invited Congressman Saldico, I move that we invite Senator Grace Poe and Yusek Bobby Bernardo. So move, Mr. Speaker. It has been seconded. Are there objections? Hearing none, the motion is approved. Mr. Chair. Yusek Cabral po. Okay. Ito mas tungkol po sa proseso ng insertion. Kanina pa po tayo banggit ng banggit na yung mga proyekto po, lalo na yung under investigation na yan, karamihan po ay congressional insertions. No? And in fact, kung titignan po natin, compare natin ang NEP, tapos yung General Appropriations Bill na lalabas sa House, tapos yung General Appropriations Bill na pinal, na dumaan sa BICAM, meron talagang pagdagdag. No? Halimbawa, flood management, let's say 2024. Nung NEP po, 194 billion yung flood management program. Pero nung naging GAA na, yung sabihin, dumaan na sa House, sa Senate, BICAM, at naging batas, yung 194 naging 244.5 billion. Ibig sabihin, nadagdagan ng 50.5 billion pesos yung flood management program. No, ibig sabihin po, di ba, ibig sabihin nun, may mga proyekto sa NEP, may mga proyekto sa GAA na wala sa NEP kasi nadagdagan ng 50 billion. On average, kung gagamitin po natin yung dataset ng Sumbong sa Pangulo website na merong 9,800 projects, on average, ang pinakamataas na pinakamalaking halaga ng project, 288 million. Isang proyekto yan. Pinakamababa, nasa mga a little over 1 million. The average price, 288. Tapos yung sa Davao, 50 billion. Hindi ba naman kumag? for a flood control project is 55 million. Okay. So, kung may nadagdag po na 50 billion pesos, nadagdag na flood control project, ibig sabihin, from NEP to GAA, may nadagdag na around 1,000 new projects na wala sa dati. Okay. Ngayon, ang tanong ko lang po, sinasabi nyo hindi nyo alam. Hindi alam ng DPWH yan. Kongreso lang ang nagpasok dyan, wala kaming alam dyan. Okay. Pero hindi po ba bawat, pero yung mga insertions na ito, na-implement nyo pa rin. Tama po ba? Paglabas po ng General Appropriations Act, yan po ay binababa sa amin ng Department of Budget and Management. Pag binababa po, meron na po ba ang program of works? Hindi ko po namin alam dahil ibababa po namin yan sa implementing office. Yun po ang proseso. Meaning, from paglabas ng GAA at nilabas ng DBM yung GAAW or GAAs as allotment order or SARO, yan po ay mandato namin i-download sa implementing office for implementation. Yeah. Sila po yung gagawa ng dokumento para po yan ma-implement. Among others po, plano,
Ang program tanong ko of lang po, ay yung mga insertions po, in case of 2024, probably around 1,000 new projects, yung mga Yes, wrap up in-insert your po ba yun? question. Opo. Meron na pong program of works yun? Sa amin po, yung new projects Di ba po, par? Si ano naman par? Si Catalina Cabral naman. Ano naman siya, mahusay naman siyang sumagot par. Or parang wala kang makikitang kabay. Kaya nga ito din yung isa sa inaano ng mga kababayan natin na imposible daw. Di ba na kunin ni Catalina Cabral yung buhay niya. Kasi ma-handle niya naman yung sarili niya pare. Di ba? Kaya niya namang i-defend yung sarili niya eh. Di ba? Mas matapang pa nga to kay Diskaya eh. Yung Diskaya, puro lang yun Di ba? Puro lang yun pambata yung yung mga pinapakita nun. Pero ito talaga, kaya niyang buhatin yung sarili niya. Di ba? Pero yun nga, every sinasagot niya, may mga tao talaga na babanda yung mga pinagsasabi niya. Like ito, parang mapupuruhan talaga ng todo si Pulong. Di ba? yan po yung wala kaming vetting sa NEP. Sino po ang gumagawa ng program of works? Implementing office po yan. So, sa inyo rin ang galing yung mga program of works ng 1,000 dinagdag o in-insert na proyektong ito? Gagawin po ng District Engineering Office yan, or Regional Office, kung saan po bumagsak yung fund o saan po na-download. Okay. Sila pong gagawa ng lahat ng dokumento, kasama na po yung sila po magsa-survey, program of work magsa-survey, sila po yung gagawa ng plano, sila po yung gagawa ng ABC, procurement documents, at kung mabibit po, award po, kontrata, etc. May delegated authority po. Okay. Delegated So, ang authority sinasabi nyo, kung para paniwalaan ko kayo, ang sinasabi nyo, in-insert lang yan, no, December or November, tapos wala kayong alam dyan. So, Enero, lalabas ang GAA, nakikita nyo yung insertion, sinasabi nyo lahat ng sinabi nyo, yung survey, yung detailed engineering work, etc., doon pa lang gagawin. Sa pagkakalam ko, tama po. Kasi hindi Sa po, pagkakalam nyo. wala kaming visibility eh. Wala kayong visibility. Opo, O baka naman yung mga ini-insert, meron na rin program of works, ginawa nyo na rin. Yun lang. Not to my Sa knowledge, baba, Your Honor. not to your knowledge. Okay, so again, hindi po tayo convinced sa ganitong mga paliwanag. Okay, with that, Mr. Chair, hanggang dito na lang po muna. Alright, thank you, Congressman Tino. Congressman Garin is recognized. Congresswoman So Garin, pwede ding di ba, nagsisinungaling siya dyan sa Congress. Like, kita niyo naman kung paano iiwas ni Catalina Cabral yung mga ibinabato sa kanya ng congressman. So meaning kung totoo man, well na yung asawa ko par. So, kung totoo man na kinuha niya yung buhay niya, meaning guilty siya. 'Di ba? Diyan sa mga nangyayari ngayon sa flood control. 'Di ba? Dalawa lang 'yan, pero ngayon kita niyo naman kung paano niya 'di ba, i-dodge yung mga ibinabato ng congressman sa kanya. Sobrang labo talaga eh. Thank you, Mr. Chair. At Mr. Chair, dahil si Undersecretary Cathy Cabral naman ang nakasalang, allow me to follow the course of the interpellation of my colleagues earlier. Narinig ko po kanina kay Congressman Joel Chua. Na-mention niyo po ba, Congressman, Mr. Chair, na parang 2020 at 2021 ay bilyon-bilyon ang ginastos sa flood control? Nako. Tama po ba? And just now, Yusek Cabral, tinitingnan ko po dun sa aking files at na-archive ko po, talaga pong meron kayong interview. Do you confirm that? If Nako. there is an interview, yes, 51 I billion. confirm that, Your Honor. So 2020 at 2021, billion Sobrang greedy naman nun par. Billion talaga. Like, hindi nyo talaga hindi nyo talaga dinahandahan Like, what the heck? Sobrang greedy talaga. Rekta billion eh. yun ang ginastos natin sa flood control. Correct po. Nung nakaraang hearing po kasi, nagtanong ako dun sa parang binisita ni Pangulo na proyekto, yung parang mga bato-bato ba yun? Nakalimutan ko yung anong pangalan nun. Did the Department of Public Works and Highways submit a report on that, Mr. Chair? I think that is rock netting. Meron na po ba mga dokumentong binigay? Rock I don't think netting. any document has been submitted. So, okay, Mr. Chair. Matanong ko na lang po si Yusek Cabral dahil siya naman yung nandiyan na nakasala ngayon. Noong pong panahon na ito, 2020, 2021, 2022, pandemic and immediately post-pandemic, gumastos din po ba tayo ng bilyon-bilyon sa rock netting? I will not have any knowledge directly about rock netting because that is part of operations, yung pong program of work. Mr. Chair, if I may, Undersecretary Cabral, kayo po ay nasa operations at nasa planning. Apo ako sa operations. Are you you're Planning Undersecretary for Planning? Planning and PPP po. You're also Undersecretary for IT. 2 weeks pa lang po. Okay. Bilang Undersecretary ng Planning, dun po ba nakasaad yung mga lista? Di po ba sa budget natin naka-line item? Ibig sabihin, bawat proyekto ay talagang nakasulat yan isa-isa. Tama po ba, Mr. Chair? Undersecretary Cabral? Naka-line item po yun. Ibig sabihin, yan po ay parte ng trabaho ng opisina mo at direkta mong nakikita itong mga nakasulat doon.
Yes, Your Honor. Pero wala akong nakikitang eksaktong rock netting dun sa General Appropriation. Ano po ang flood- DPWH terminology on that? Flood mitigation structure. And marami So po kung kasi- wala siyang nakita, I think kasalanan niya pa rin kasi hindi niya talaga minomonitor or hindi siya nagpadala ng tao, di ba? Na i-check niyo nga to kung ano na bang nangyayari doon sa field. Di ba? I think may kasalanan pa rin siya eh. kasi yung flood So parang mitigation medyo structure. kasama rin siya, kamag-anak siya ng flood control. Opo, revetment, sabi dike. Pasensya na, Mr. Chair. I don't, sana hindi ma-offend si Yusek Cabral. Medyo malapit po kasi kayo kay Sir Carly Discaya. I believe as a doctor, hindi po nakakahawa ang selective amnesia. But Mr. Chair, may I proceed? Ulitin ko lang po. Sa inyo pong naalala, kasi binisita ng Pangulo, may pondo po ba na ginastos dito or wala? Even daw ng eksaktong project so that we can get in the office those details, Your Honor, Mr. Chair. So again, Mr. Chair, may reiterate, may request during the previous hearing for these documents. May I ask a personal opinion of Undersecretary Cabral, having been in government for long? Nung panahon ng 2020 at 2021, maalala niyo po maraming lockdown. Yes, Your Alala. Honor. Okay. Yung bang ginastos natin ng ilang bilyon sa 2020 and 2021 and 2022 on flood control and mga bato-bato, yung po ba inutang o hindi? Yun lang. I wouldn't know, Your Honor, yung... Pero sa personal mong pananaw, bilang isang Pilipina at bilang isang kawani at opisyal ng gobyerno, sa pananaw mo ba, if you were given a choice, at sa pagkakaalam ng buong Pilipinas, na bilyon-bilyon at hindi ko alam kung umabot ng trilyon ang inutang natin ng pandemya para sa bakuna, supplies, sweldo ng ating mga kawani sa kalusugan, and even up to now, we are still paying the allowances and salaries of healthcare workers, so much so na yung pondo ng PhilHealth ay kinuha at pinambayad na sweldo ng ilang mga taon pa nung nakaraang pandemya. So my question, Mr. Chair, sa personal niyo pong pananaw, if you were the decision maker, Yusek Tati Cabral, sa pananaw mo ba, mas maiging ginastos ito sa pandemya at hindi na tayo nangutang kesa na nangutang pa tayo para sa kalusugan, pero yung pondo ng gobyerno na bilyon-bilyon ay ginastos sa flood control? Oy. O di ba? Di ba? Ito yung problema sa mga Duterte, par. Ito yung problema, like bulag-bulagan sila or grabe sila kung makapagsalita doon sa utang, di ba? Lumulobo daw yung utang, di ba, ng government, which is yun nga, may explanation naman na dyan na kaya lumulobo yan, di ba? Kasi syempre may naiwan tapos lulobo ulit, something like that. So sobrang lakas nilang makapuna sa part na yan. Pero ito pala, yung time ng pandemic, syempre tayo, nung DDS pa tayo, pero sobrang nag-agree tayo na parang, syempre utang, wala tayong pera eh. Yun pala, may pera sana tayo. Kaso lang, dun nilagay, diba, sa hindi naman kailangan talaga, which is yung flood control. Na okay lang sana kung yung flood control na yun, functional talaga, pero hindi. Parang lumalabas na pinapaboran lang yung anak. Diba? Kaya ginagamit dun sa flood control na yun. So, mas kumag pala yung part na yun na parang uutang ka ng pera. 'Di ba? Pero may budget naman sana. Pero siguro dahil sa kaanuhan talaga, 'di ba? Dahil sa nasisilaw talaga sa pera, hindi. Diyan na lang 'yan. Ikaw nang bahala diyan sa flood control na 'yan. Uutang na lang tayo. 'Di ba? Like what the heck? Ang lakas nilang makapuna kasi pare, tapos yun nga nangyayari sa kanila, mas worse pala. Like grabe. You asked for my personal opinion Yes, and I madam. would say yes. Maraming salamat po. And let me go back, Mr. Chair, kasi kanina nga, nagkaroon ng maraming katanungan kay Mr. Carly Discaya. Bisaya ka po? Bisaya ka, sir? Corley Discaya. Yes po, ako lang si Antique. Ilonggo pala si sir, no? Bisaya ka or Ilonggo? Matagal na po kasi ako wala doon, pero yung punto ng pagsasalita ko parang yun ang hindi nawala. Baka Bisayawa yan. Pero ha? naiintindihan niyo po yung Tagalog. Yes po. Opo. Naiintindihan niyo po yung Bisaya. Kalahati, 1/4 na lang po, naiintindihan ko. Na all one So, fourth. ibig sabihin, hindi ka Bisaya. Kasi sabi mo kanina, nalilito ka dun sa yung judicial affidavit kasi Bisaya ka. Bisaya rin po kasi ako eh. Kaya naisip ko, kung Bisayain ko, baka mas magkalinawan tayo ba? Hindi po masyado. Actually, yung mga punto ko po, minsan parang Bisaya po talaga. Yung iba. Kaya minsan, nagtatanong sa akin yung Depende sa oras at sa araw. Minsan pwede kang maging Bisaya, minsan naman pwede maging Tagalog. Ganun po, Mr. Chair. Ano pala siya, parang adjustable Bisaya or seasonal Bisaya. Meron ba lang ganun? Seasonal Bisaya. Unique yun seasonal Bisaya. Like, oy, kunyari, Bisayain mo siya. Hindi ako makakaintindi ng Bisaya ngayon. Huwag ngayon, okay? Anak ng tokwa talaga to si Curly, par. Kaya, tama po ba? Bisayawa yan. Parang depende po sa panahon. Minsan parang
Bisaya ka, pero minsan naman parang Tagalog ka. Ano po, mix po talaga. Kasi kadalasan po, yung alam ko pa rin po yung ibang salitang mga Bisaya. Kasi kung hindi mo masyadong matumbok yung iyong affidavit, and if we can speak in the Visayan dialect or language, we can go down to that to make you more comfortable. Kaya lang, Mr. Chair, sa pakikipag-usap ko ngayon kay Mr. Diskaya, tila hindi siya Bisaya. Mas naiintindihan niya na nagtatagalog tayo. Opo, Your Honor. So ano po ang ating gagawing salita? Tagalog or Bisaya, sir? Tagalog na lang po. Thank you very Chinese much, na Mr. lang Chair, kayo? for that. In other words, medyo naintindihan niya po yung nakalagay dito sa judicial affidavit. Again, Mr. Chair, kanina po ang sabi ni ating distinguished resource person, yung sinumpang salaysay na binigay niya sa Senado ay ipinapasa niya rin dito sa Kongreso. May I request Mr. Diskaya to submit an official copy to the Secretariat of the Infra Committee? Yes, Your Honor. 5 days po. Yes, but again, to be very clear, that particular judicial affidavit doesn't stand because it is notarized by a person with an expired PTR. So I think you have to Okay, notarize it again. I submit, Mr. Chair, but can I be allowed to go into some points in his affidavit? Yes, please. Sir, dito po kasi, kung titingnan ko po, nagsimula po ang iyong sinumpaang salaysay taon 2003. Tama po ba? Yes, Your Honor. Doon sa mga susunod na pahina, tila hindi na ako nakakakita ng taon. Para bang from 2003, ang kwento dito ay talagang nagsikap kayo, negosyante, niloko kayo. Dito nga sa number 4, you mentioned, ginapitan ka ng isang kaibigan, inalok ng mga proyekto, ginamit yung lisensya, pero sa kalaunan, sa kasamaang palad, niloko lang niya kayo at naglaho siya dala ang pera ninyong mag-asawa. What year was this, Mr. Chair? Inalok po kami ng project, Your Honor. Anong Inalok po kami taon ng po project. ito? Year 2000, 2009 po ito, 2009. So yung number 6 sa yung affidavit ay already 2009. Tama po ba? Yes, Your Honor. Okay. On number 9 of your judicial affidavit, you mentioned nagkaroon ng kaunting tagumpay ang St. Gerard Construction. Kaya minabuti nyo na mag-expand at mubuo ng ibang kumpanya. When was this? Taon po. Itong number 9 na dumami na yung inyong kumpanya. Yung Alpha po ito, ang tinutukoy po dito, yung Alpha and Omega po, sa misis ko po. Hindi. Baka yung ano dito, kaya nilalaktawan yung taon para maiwasan yung 2016 to 20 yung time ni ng mga Duterte. Nako. Usapan na natin yung buo ninyong mga kumpanya. I can go to that later. Pero number 9, kailan po ito? Year 2000, po ito, 2000, kung hindi pa ako nagkakamali, at year 2015 yata yun, 15, something ganun po. So, nagsimula kayo ng 2003. Nag-isip ng mabuti 2000, wait lang, ano bang taon si Duterte? 2016, 2015. Ganun ba yan? Tama ba? Ay, Diyos ko. Huwag naman sana. What the heck? Hindi na nilalagyan ng taon, Marunong din. Nalugi kayo, nabiktima kayo, niloko kayo, hanggang 2009 talagang nawalan na kayo ng pera, 2015 naka-bounce back kayo. Yung po ba, tama po ba ang aking pag-intindi? Yes po, Your Honor. Kanino nang galing ang kapital na ginamit nyo para sa magkakaibang mga kumpanya? Galing po, nangutang lang po ako sa binan ko at saka sa bangko po. Okay, moving forward, meron din kasi ikaw mga ibang allegation na hindi nyo naharap yung opisyal. Paano nyo bini-verify? Kasi may mga sinasabi ka, may nag-name drop sa mga malalaking tao, may nag-name drop sa ganito. Hindi po ba na baka mamaya may nag-udyok sa'yo na papuntahin sa ganoon ang iyong affidavit para ikaw ay maengganyo at magkaroon ng rason na i-consider na state witness? Yes, Janet, please wrap up, please. Hindi po kami pinahihirapan sa project. Pag alam po namin pag nakarating, ibig sabihin po, hindi po kami pinahihirapan, hindi po namin Yeah, Mr. terminate Chair, ang let me project. rephrase my question. Ang tanong ko po kasi, doon po sa kanyang judicial affidavit, dahil kailangan makita kung mapapaniwalaan ba o hindi, meron po siyang mga pinapangalanan na sabi ni ganito, sabi ni ganon. Ang tanong ko po, hindi kaya na merong nag-udyok sa'yo para isalba mo ang sarili mo at mga kumpanya at pamilya mo, kaya minarapat mo na sabihin yung mga ganun na sistema para ikaw ay makapag-apply bilang isang state witness? Hindi po yun. Meron yan. May possibilities yan. Di ba? Kasi itong mga tipong tao na to, hindi talaga to papayag na lulubog sila Di ba? Kahit na aware naman sila na gumagawa talaga sila ng kabulastugan, parang alam nyo yung ayaw nila ng accountability. Which is yun yung nakakainis, di ba? Parang sarap pagsasampalin ng mga to Honor, ang dahilan po ng state witness mo ay dahil po sa natatakot po kami, niluluso po kami araw-araw ng mga iba't ibang grupo po sa aming bahay. Walang kumausap sa'yo? Wala pong kumausap. Wala rin nag-inganyo sa'yo, sa iyong kamag-anak o sa iyong abogado? Bali po, ang misis ko po ang nag-inganyo sa akin. Ayaw ko nga po dahil natatakot po kami sa aming buhay. Sino po basta ang nakausap ni misis nyo?
Wala po nakausap ang misis ko. Bali, gusto lang po niya ng katahimikan. Kaya po siya ang nag-encourage sa akin. Imposible. Tapos malaman-laman namin na parang may iniiwasan kayo, di ba, ng mga pangalan. Imposible yan, par. Meron yan. Dahil sa simbahan po, pinag-uusapan po kami ng mga pare sa misa at homily, yung payong po. Tapos galit na galit po sa amin ng mga tao. Kaya po, ang nangyari po nito ay... Sa pananaw nyo ba, Mr. Diskaya, kapag ikaw, hindi kaya na napilitan ikaw magtestigo sa Senado para magkaroon ng tsansa na maging state witness at iniisip mo na baka yan ang maging solusyon sa malaking problema nyo ngayon? Hindi po, Your Honor. Hindi po, Your Honor. Okay. Part Mr. Chair, naman yan. I have my last slide. Can we request the Secretariat to flash that slide? Ngayon, ikaw, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balita? So yun lang naman mga kanoisis. So kayo, ano masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So kita nyo naman yun, par. Ito yung time na ano talaga. Yung buhay pa si Yusek Catalina Cabral. Ano? And then kita nyo naman na parang pinopoint out talaga or nakukonect the dot talaga nila na parang ano talaga yung sa 51 billion, di ba, kay Pulong Duterte. Ngayon, sa mga TDS dyan, di ba, na parang, hindi, may bago ng meaning yung DDS eh. Die Hard Diskaya supporter daw. DDS pa rin yun. So, Die Hard Diskaya supporter, di ba? So ngayon, di ba, sobrang lakas nyo maka-question sa, way of pamamalakad ng admin, di ba? Especially yung mga senador ng Duterte, yung Duterte Black. 'Di ba? Ang lakas yung makatackle ng lahat ng problema ng administrasyon na to. Ngayon, why not pag-usapan nyo rin yung time na nangyayari ng pandemic, 'di ba? Na parang nangutang kayo ng pera, 'di ba? Tapos may inallocate na flood control 51 billion. Like seryoso, bulag-bulagan kayo sa part na 'yon. 'Di ba? Sobrang lakas yung na inaano yung budget ngayon. Di ba? Sobrang lakas yung makapun na eh. Pero dati, di ba? Parang wala na. Bulag-bulagan na lang kayo sa part na yun. Ganun ba yun? Di ba? Di nyo hahanapan ng accountability yun. Bakit? Dahil Duterte yung may gawa nun. Di ba? Mas worse to eh. Kaya pala may nakita din ako mga nagko-comment na baka daw yung pagbabakasyon ni Pulong Duterte ng 2 months ba yun? 2 months or 3 months? 'Di ba? Doon sa ibang bansa is para makaiwas sa mga ganito. Kasi for sure lalala pa to pare. 'Di ba? Ipo-point out talaga nila si Pulong dito. Kukunin talaga nila yung ewan ko backtracking ba yung ginagawa nila. Para lang talaga ma-correct tong mga taong to. Kasi sila asta silang yung mga banal ngayon. 'Di ba? Like kung makapuna sila like parang mga banal talaga sila. Tapos ngayon kapag hinahanap mo rin yung mga baho nila, biglang babanat ng pinopolitika sila. Di ba? Iba din yung mga supporter naman nila, niwala naman agad. Di ba? Yung mga DDS, Die Hard Diskaya supporter. And kudos din naman doon kay yung yung babaeng nagtatanong like when match talaga sila ni Catalina Cabral, di ba? Nawawala yung intellect ni Catalina Cabral eh. Di umubra, di ba? So, yeah, abot naman doon sa sinabi ni Curly na parang wala daw nag-impluensya sa kanya. Sobrang imposible talaga nun. Kasi kung walang nag-impluensya talaga sa mga Diskaya na yan, dapat dati pa inamin na nila, Pero wala eh. Parang di mo alam kung may nangangako ba sila. I mean, may nangangako ba sa kanila na manahimik lang kayo. Kaming bahala sa inyo. Di ba? Ewan ko ba kung pinangakuan sila na kapag manalo yung manok namin dito, kaming bahala sa iyo. Laya kayo. Di ba? Something like that ba? Pwedeng ganyan eh. Kasi isipin nyo par, nangyayari naman talaga yan. Like for example, yung kay Kibuloy. Kibuloy yun, tahimik na siya, di ba? So if ever lang lulusot si Sara Duterte as president, do you think hindi makakalaya si Kibuloy sa term ni Sara Duterte? Makakalaya yan par. Di ba? Makakalaya yan. If ever so pala yan? Pangit din Or isipin nyo yun, appointed son of God, tapos nandun sa kulungan. Diba? Kung hindi daw dadaan sa kanya, hindi mapupunta sa langit. So, sobrang dami nang hindi nakapunta sa kanya. So, sobrang dami nang hindi nakapunta sa langit. Ganun pala yun. Diba? So, back to tayo, 51 billion ni Pulong. Kita nyo naman, diba? Sobrang lakas. Tapos si Sara Duterte, parang
tawag dyan, kapal eh. Parang ano ba na kesyo yung kasakipan. Sobrang, talaga, sobrang cringe, di ba? Sobrang cringe kung iisipin na, men, sa bunganga nyo pa talaga lalabas yung word na kasakipan. Tapos, sa circle nyo, di ba? Tad din naman ng kasakiman. Tad din naman ng question yung 125 million nga. Hindi pa nga yun nawala eh. Di ba? Na ano lang yun, na magic lang yun. Dahil sa dami ng bilang nyo. So sana next year, ayusin nila yung impeachment na yan, and then lumusot talaga. Trabahuin nila yan. So para ma-out of the na yan. Tapos si Bongo, parang isusunod na yan. So si Bato out na, si Bongo. So yeah, magkakaubusan talaga yan sila par. So anyways, that's it na lang muna. So kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, ang video ito is mula kay Boss Balito TV. Supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manad, huwag nyo na reklamo ito. Supportahan ang YouTube channel natin. Also courtesy na rin sa House of Representatives. So Boss Balito TV, Pilipino NC. Like, comment, share, subscribe. Pilipino NC. Peace out.